Hi guys! My name is Denzel. Welcome back to my channel. So finally, nakikipag-usap na ulit ako sa camera ko. For today guys, I can be able now to share with you my board exam journey, and I know you guys have been waiting for this. Recap lang to guys. So, better kumuha na kayo ng mga drinks nyo or ng merienda nyo while watching this video. Kasi talagang i-walk through ko kayo sa mga bagay na na-miss nyo sa akin. Hindi ko kayo kinalimutan na guys kasi ina-update ko kayo. And I know magiging mahaba to. Actually, today, December 31 na. 1:12 p.m. And this is my love for you guys. So, let's start with June. June nag-start yung refresher namin sa review center. By the way, nag-review ako sa Top Rank Review Academy. Hi guys! Welcome to my board exam journey. Sa moment na mapapanood nyo tong video na to, RN na tayo. So, this is my morning face, guys. It's already 8:15 a.m. Start na rin yung refresher program namin sa review center. Hindi na rin ako ganun ka-active sa social media. Though may little access pa naman ako sa Facebook and TikTok. Pero yung IG, dinilit ko na mismo yung app. May mga ganito na rin ako sa wall. Ginawa ko to ng finals namin. May whiteboard lang ako dyan. Tatagdagan ko pa yan. And ito naman yung nagiging progress sa G-Classroom namin sa review center for 1 week. So yun na guys, for 1 week. Siguro kahit any day of the week kapag feel kong mag-dump ng emotion sa inyo since di na ako nagsa-social media. Kayo na lang yung i-update ko. I know na magiging messy tong vlog. I just want to share you guys the reality of my journey and feeling ko deserve nyo rin makita yon. Kasi from my first channel, sinamahan nyo naman ako sa nursing journey ko. So, ayokong ipagdamot na ipakita sa inyo to. And I want to win with you guys. So, yung refresher noon, parang hindi pa ako ganun kaseryoso kasi nag-online lang kami noon. Hindi ko pa talaga totally feel na parang mag-board exam ako sa November na ilang buwan na lang. Until nag-July. Hi guys! So, this is my update for my board exam journey. So, today is July 13 and I'm not feeling well. May trangkaso ako onte and siguro obvious naman sa voice ko. Kasi hindi ko pa nagagawa yung mga bagay na gusto kong gawin for the review. And hindi talaga ako okay emotionally lately. Hindi ako nagsasagot ng mga post-test namin, to be honest. Parang kasi, once na natabunan na ako, I feel overwhelmed already. Parang gusto ko ulit mag-start from the top. Tapos na rin yung refresher program namin nung July 4 pa. Pero nakakapag-review naman ako and may mga nagagawa akong notes. Bawal akong pangunahan ng emotions ko sa mga susunod na buwan. So, mas okay na ngayon ko na-feel to. It's currently 2:33 and tumanggap ako ng work ngayon kasi hindi pa nga gaanong busy. So, kakatapos ko lang din mag-film ng YouTube video. Actually, hindi siya YouTube video. Ang distracted ko lang din kasi, like, gusto ko magkaroon ng pera. Hindi ko magagawa kung hindi ako magtatrabaho. Yung mga ganong thoughts lang. Yun din yung reason ba't nakapag-decide ako na magpaalam na mag-dorm. Na nakaset lang yung utak ko doon para mag-aral. And sana hindi rin ako magkasakit. Wala pa talaga gaanong progress when it comes to my review. And I don't know kung kailan yung next na update natin. And dun din, nag-decide kami ng ilang mga kaibigan ko na magdo-dorm kami para mas malapit lang and hindi kakainin ng biyahe yung oras namin. So, nag-dorm kami. May video rin ako about doon. Ito yung thumbnail niya and ililink ko na lang din sa description box. First night ko mag-dorm ulit and namiss ko talaga si Dor. July din kami nag-start ng intensive review. So, face-to-face na rin talaga. Doon ko na-feel na okay, mag-award exam ako this year. July kami nagpa-photoshoot for graduation. At may video rin about that. July 21 kami, first day ng intensive na talagang face-to-face. I really forgot kung ano yung na-feel ko during that time kasi masakit lang yung ulo ko noon. Doon ako nagpalit ng salamin ko kasi sobrang sakit ng ulo ko talaga na hindi ako makapag-focus sa review dahil kumikirot talaga yung mata ko tsaka yung ulo ko. Yo, this is Sir RG Alpha B, representing Team Top Rank. At ang nasa likod ko, ito ang magkakaroon ng 100% Top Rank UC!
Hi guys! So today is July 31 and this is an update for my board exam journey. So far naman, nakikita ko yung progress ko every day. Pero pagdating ko talaga dito sa bahay, talagang tinatamad ako. So hindi ko nasagutan yung mga recalls namin. Hindi pa umaabot yung scores ko ng 90/100. Ganon, nasa 70+/100 lang. I kind of feel sad and down about it. I know naman sa sarili ko na nagkakaroon ako ng progress na dumadami pa yung kaalaman ko. Iba kasi talagang na 90+/100 na sila. But I don't need to compare naman my progress sa progress nila kasi maybe mas nakapag-focus sila during school and ako parang nagsa-start ulit ako. But so far, alam ko na dumadagdag na yung kaalaman ko and every day I'm doing something para mag-improve ako. Like, walang araw na hindi ako nagre-review. So, that's enough for me. A small progress is still a progress. Yun muna yung parang theme ko for this week. During that time, nakakapag-dance class pa ako. So, di pa ako ganun umiiyak-iyak nung July. Let's enter August. August is yung birth month ko. So, gusto ko ma-decorate ko na rin yung space ko sa dorm na ma-feel ko yung sarili ko. So, ginawa ko yun. And may video rin ako about that kasi may dorm space tour tayo. Mga August, doon ako nakaka-feel na parang nalulungkot na ako. Unang-una na-miss ko yung aso ko, si Tora. Tapos, doon na nag-start mag-kick in yung mga anxiety. Pero hindi pa siya ganun kalala during that time. During that month din, guys, nag-start na akong ihatid-hatid ng magulang ko sa dorm. And lahat ginagawa nila para maging convenient sa akin. And naalala ko yun, hinatid nila ako. Tapos, ako lang mag-isa. Pagkarating ko doon, wala akong choice kundi I'm going to make it, Lord. Lord, I'm going to make it. I'm going to make it, Lord. I'm going to make it. Hindi ako madidistract pa kayo noon. Don't you dare give up. Don't you dare give up. Kaya ko to, Lord. Lord, kaya ko po to. Hanggang November pang noon. I'm going to make it. Matalino ako. Masipag ako. I'm going to make it. I just need to enjoy the process. Hindi ko kailangan i-pressure yung sarili ko kasi I will receive it. Nakatakda para sa akin to. I just need to do the work para sa akin to. Doon nagkikick in yung lungkot na talagang iniyak ko. Tapos wala, ang ginagawa ko lang noon is nagdadasal lang sinasabi ko sa sarili ko, wala akong choice kundi pumasa. Parang hindi ko kayanin, Lord, kapag bumagsak ako dito. Kaya sana tulungan mo ako, Lord. Parang hindi ko talaga kaya na parang maging failure, lalo na sa magulang ko na ginagawa nila lahat para maging komportable ako sa review na to. So yun, wala akong choice but I'm going to make it. By the way, August kami graduate and may vlog din about doon. And after graduation, guys, doon ako nagpakat ng hair. Hi guys, so currently nasa SM Tungko ako. Today is August 23 and kahapon yung graduation ko. So, pinramis ko talaga sa sarili ko na after graduation, magpapagupit na ako ng buhok since ang hassle ng buhok ko para sa akin. Na lang daw bilhin natin. Ha? Oo, para sa atin pala. Akala ko para sa trip nyo. Parang may buffet ah. Parang may buffet tayo ah. Uy, bibili siya ng chicken. Sir Maniago, ex mo ba si Sir Ken? Mukha kong tomboy mo. Ang ganda nga ng buffet pala yun. Si Washington. Hindi ko pa alam that time na parang may pamahiin na bawal ka magpagupit ng buhok mo kapag magtitake ka ng board exam. Kasi parang sasama yung mga knowledge mo or mga kaalaman mo sa buhok na magugupit sa'yo. And hindi ko alam that time. And sobrang pinasagad ko pa yung buhok ko noon kasi ang gusto ko talaga, wala akong gaanong aasikasuhin sa buhok. Kasi kahit paano, I want to look put together and to feel good during review. Pero mas high maintenance pala yung short hair. Kaya bumili ako ng blower na ganito. Tapos nag-birthday ako noon sa dorm. Kumain lang kami ng mga kaibigan ko. Pinadalhan lang ako ng pagkain ng nanay ko kasi gusto ko yung chicken niya. Doon ako nag-celebrate sa dorm kasi may pasok kami that day. September. September ako nag-start sumama sa mga kaibigan ko na magsimba. Ang unang pinuntahan namin is St. Jude. But hindi naman yun yung first time na nagsimba ko doon. Pero kasi sabi nila, diba, every simbahan na pupuntahan mo na first time mong magsisimba doon, you make a wish. Pero kahit hindi ko pa first time, syempre may desire yung puso kong ipagdasal. So yun talaga. September kami nag-pre-boards 1 ata and bumagsak ako doon. Around September din kami parang sa school naman to, parang assessment kung parang ready na ba kami mag-take ng board exam. And bumagsak din ako dun, guys.
habang nalalaman ko yung result na bumabagsak ako, sobrang nadadown ako. During those times din kasi parang hindi na nagiging enough yung mga scores ko, or hindi yun yung mga ina-expect kong scores sa effort na binibigay ko, na parang kahit effort ako ng effort, wala. May significant number ang 17 sa journey na to. 17 ang birthday ko. September 17 yung first time na sumama ako sa pagsisimba nila, and sa St. Jude kami pumunta nun. September 17, nakisit-in kami sa CA, or yung compre na tinatawag namin sa school. Comprehensive Appraisal ata ang mismong name niya. But may dalawang nakarecognize sa akin, nagpa-picture, and feeling ko that time, ang baba ng energy ko na ma-meet sila. Pero kapag ganun kasi, usually, ang saya-saya ko na kapag pagpapapicture sila, iaabot ko rin yung phone ko para may copy rin ako ng picture namin. Kasi kinikip ko rin yung mga pictures ng mga na-meet ko, ng mga online besties ko. Pero during that time, parang, may nakarecognize sa akin. What if bumagsak ako? Eh, alam nilang nakikisitin pa ako dito. Parang ganun yung na-feel ko, na natakot ako. May mga taong naniniwala sa akin, and hindi ko afford na ma-disappoint sila. Napakita ko na parang nagre-review ako that time. Eh, wala nga talaga akong paramdam sa SOCMED after kong graduate na kung ano na yung ginagawa ko. Kasi nga, nagre-review na ako. Pero, alam nyo, thankful ako sa mga ilang nag-message sa inyo na hindi nyo na nga ako nakikita. Tapos, alam namin na nag-review ka for the board exam, and we're rooting for you, ganyan, Ate Denzel. Ay. But those messages, guys, kept me going na wala, kailangan ko talaga mag-review. Kailangan ko ipasa to. Naniniwala sila sa akin, and hindi ko kayang sirain yung tiwala na yon. Kailangan mong tumino kasi maraming naniniwala sa'yo. Hindi mo sila pwedeng biguin. Sakit na ulo ko. Nurse Petra is a participant in a critical care. Which question should the nursing supervisor ask at this time? Hindi ko naiintindihan yung nararamdaman ko. Nurse Clara is caring for a client who's... Hindi ko ma-explain, guys. May takot, may pressure, and I just don't want to fail. Yun. Hindi ako nagsusokmed. Pero meron akong ginawang parang dump account sa Facebook. Yung mga kaibigan lang na comfortable akong malaman kung ano yung pinagkakabalahan ko during those times. Sila lang yung mga friends ko doon. Tapos mas onti yung masuscroll ko. Kasi sa Facebook during that time, parang lahat nananalo na sa buhay nila. Tapos ako dito, iyak pa ako ng iyak kasi hindi ko alam kung makakapasa ako sa board exam. Hindi ko alam kung ano yung magiging buhay ko, kung may plot twist pa yung 2023 ko. Kasi right now, ang baba ng mga quizzes ko sa mga post-test. Magsak ako sa pre-boards. Yun ako nun. Tapos ang pangit ko pa, hindi pa bumabaga yung hair ko. Sabog pa yung hair ko. Tinitigyawat ako. Parang hindi pumapanag yung universe sa akin that time. Pero may reason din pala. Mga nilalagay akong self-love affirmations doon na parang every time na down ako, yun yung binabasa ko. I love myself. I am beautiful. I am healthy. I am wealthy. I am confident. I am strong. I am protected. I am wanted. I am successful. I am worthy. I am free. I am independent. I am loved. I deserve to live the life of my dreams. My body is beautiful and unique as it is. I glow from the inside and out. I am becoming the best version of myself. I am transforming into my true authentic self. I attract positivity, success, and good people around me. Success and happiness come easy to me. I am worthy. It's empowering to be me. I have so much to offer to the world. I am a powerful being. It is my power to achieve my dreams. I am capable of creating my dream reality. I love myself. Your mind has to be stronger than your feelings. Na minsan naluluha pa ako pag nababasa ko yun. Kasi parang wala ka rin aasahan that time kundi sarili mo. Hindi mo maasahan yung mga kasama mo kasi pare-pares lang kayo anxious. Right of every individual, and that we should preserve health at all costs. So under section 2, it's talking about the holistic care. Yeah. All aspect of care. And also, we need to be culturally sensitive. Confidence na ibibigay natin sa mga kasamahan natin or yung mga client natin or yung mga coworkers natin. Hindi ko rin masabi pa during that time sa magulang ko na nahihirapan ako kasi ayokong mag-alala sila. Hindi ko masabi na naiiyak ako, umiiyak ako, ganyan, na nalulungkot ako, na natatakot ako kasi ayokong mag-alala rin sila. And feeling ko kaya ko naman sa sarili ko pa that time. Love you, Tuto. Maganda ako to. Love you, Tuto. Love you lang. Love lang. Bye, guys! Bye! October. Pumasok ang October, yan na. October, yan na talaga, guys. Sobrang tataas na ng mga, may kumakanta. New Year na kasi.
So, hindi nyo naririnig. Pero ayun, October, mataas na talaga yung mga anxiety namin. Mga mid-September, guys, to October, nagsa-start na akong magdikit ng mga notes sa wall ng dorm namin. And buti nga pinayagan din ako ng mga ka-dorm ko na magdikit pa sa ibang parte ng dorm namin, like sa kusina. This is the wall sa dorm. Hindi lang yan. Ayan. Tapos meron pa dito. Ayan. Dito yung neuro na hindi ko natapos. Tapos Palmer. Tapos may onting pizza. Tapos, pharma. Tapos, dapat dito yung mga diet. Meron kaming stray dog. Ang pangalan niya is Asu. Bye, Asu! Bye! Asu! Asu, tara! Come! Dito ka, tabi ka dito. Dito, tara, tara. Bitin! Teka! Bitin yung pagkain mo. Asu! Asu! Asu ka! Asu! Tara. Dandan lang. Asu! Wait lang ah. May sakit ito. Good girl. Ay! Dandan lang. Dandan lang. Good girl. Asu! Bait ah. Good girl. Si Asu, hinatid sundo niya kami. Like, kapag nakikita niya kaming papunta na sa sakayan, na-make sure niyang makakasakay muna kami sa jeep before siya aalis. Then, ganun din kapag pauwi kami. Nandyan siya, hatid niya rin kami sa dorm. Kapag may extrang barya pa ako, binibilan ko siya ng Betamax kasi yun yung favorite niya. Or ako yung nag-decide na yun yung favorite niya kasi yun yung laging pinapakain ko sa kanya. Nabuntis kasi siya. Hindi niya na kami nahatid and naabutan ko lang siya ng pagkain pag uwian na namin. Minsan, kakain muna ako para yung tira ko maibibigay ko sa kanya. Pinapakain namin yun. Kasama ko si Nel, si Kuya Len, si Kuya Elves. Yung reason kasi, aside sa mahal ko ang mga aso, sa review kasi feeling ko, hindi na enough yung ginagawa ko. Parang wala akong nagagawang tama sa review na hindi ko maipasa, na nangangalahati lang ako. Hindi ko nararamdaman yung sarili kong may ginagawa akong tama during that time. Parang gawa lang ako ng gawa. Pero parang hindi enough. Pag umuwi ako, kay aso ko binubuhos na parang at least dito may ginagawa akong tama. Ganon. At least dito, makita ko siyang busog. Nafe-feel good ako sa sarili ko. Sa review, hindi ko talaga nararamdaman. Minsan nga, tatahimik ka na lang after ng post-test. October 7, lumabas yung result nung assessment namin from school. And yun nga, bagsak ako. Hindi ko na maintindihan yung nararamdaman ko during that time. Hindi naman siya totally bagsak. Parang conditional siya. Pero yun yung binord exam ko. So parang, ang bigat talaga kasi pagod ka na eh. Ginagawa mo lahat pero hindi enough. Para saan yung inaaral mo? Bakit parang walang epekto yung mga inaaral mo? Para saan yung pagpupuyat mo na hindi mo nakikita yung result ng ginagawa mo? May ginagawa ka bang tama, Denzel? Talaga bang nag-aaral ka? Hindi ka talaga nag-aaral. Parang ganun yung tingin ko sa sarili ko noon na baka cloud chaser ka lang. Na hindi ka naman talaga nagre-review. Parang nandyan ka lang sa top rank para makibanding. Ganun ko, parang ganun ko inaaway yung sarili ko that time. I have all the power to make it work. Pero yung power ko na yun, na ginagawa ko lahat, hindi talaga. So yun, October 7, volleyball kami. Kasama ko yung mga kaibigan ko rin, sila Jabo. Kahit paano makalimot man lang na nagkaroon yung nararamdaman ko. Ewan ko kung ganun din sila. Hindi na yun yung time na mangangamusta pa ako ng kaibigan kasi ako mismo yung kailangang kamustahin. So, mas nag-focus lang ako sa sarili ko noon na kung may time makipag-socialize and makipagtawanan, go. So yun, nag-volleyball kami and I needed to do it for myself. Kasi naman umiyak pa ako sa dorm. Pagod na nga ako Pagod na nga ako umiyak So yun, nag-volleyball kami. At least napagod ako sa volleyball and kinabukasan, nagsimba rin kami noon. I think sa Baclaran na kami nagsimba noon na kahit pagod yung katawan sa pag-volleyball. Nagsimba kami kinabukasan sa Baclaran. Sa Baclaran, first time kong magsimba doon. So, nag-wish ako. And nagtirik din kami ng kandila doon. October 9. October 9 ako nag-file sa PRC. Actually guys, hindi ko pa talaga plano na
mag-take ng November. Gusto ko sanang mag-take pa ng May. Parang ang goal kasi namin during that time, lalo na nung bandang July, August, September, kalagitnaan ng September, to top the board exam talaga. Yun yung pinapasok sa amin ng top rank, pero for me, very helpful siya. Hindi naman yun yung point na parang ipipressure mo yung sarili mo and to feel bad kapag hindi mo siya nagawa. Pero halimbawa, inaantok na ako talaga, gusto ko na matulog, pero sasabihin ng utak ko, di ba to top the board exam, di ba magtatap ka pa? Mag-aral ka pa. Di ba, papabangon ako sa higaan ko at mag-review ako. So, ganun siya nag-work. Ang purpose na lang is to make sure na yung effort na gagawin mo, hindi lang basta pumasa sa board exam. So, masusureball ka sa effort na ginagawa mo. Hindi ko pa alam talaga kung magpa-file ako for November kasi nga ang gusto ko, May, para to top the board exam. So, nag-file ako October 9. Sabi ko, wala talagang atrasan. Mas tumaas yung anxiety natin. Mas tumaas yung anxiety ko that time. Ang naalala ko, hindi ko rin makakalimutan. Ito yung tumatak sa akin na one time na naghatid ng malinis kong damit yung magulang ko. Dalawa talaga sila naghahatid, guys. And if you don't know, OFW yung tatay ko. And minsan lang siya nandito. And tumaktong nandito siya ng graduation ko. And etong nagbo-board exam ako. Hinatid nila yung damit ko, tapos pinigay ko rin yung mga labahan ko. Pero pagka-akit ko sa dorm, sa kwarto namin, ako lang kasi mag-isa that time. Hagulgul talaga ako kasi sabi ko, ito ba yung mga taong i-disappoint ko if ever mag-fail ako? Yung mga taong ginagawa lahat for me para maging comfortable ako sa review na to. Parang hindi nila deserve. Hindi nila deserve. Ang deserve nila ay mag-celebrate pagdating ng December. Parang yun yung sa isip ko na. Hindi ko na ma-explain yung mga naramdaman kong bigat. Lalo na nung October. Kaya parang kada bigat na nararamdaman ko, gusto kong magpakain kay aso. Very thankful ako with Top Rank kasi meron silang tinatawag na stress management. Nangyari siya ng October 11. Stress management namin talagang doon namin nilabas lahat. Like, sumigaw kami. Yung sigaw talaga na parang makakagaan ng loob mo. May kwento nga ako about sa stress management. So, yung paper na nabigay sa akin is color blue. Tapos, yung pinangsulat kong ballpen is color blue rin. Ang gusto kong ipangsulat nun is red. Kasi nga, mas malakas daw na parang manifestation color ang red. Kasi hindi nagsusulat yung red ko. So, blue. I have a lot of manifestation din palang ginawa. Nasulat ako ng sulat ng mga gusto kong mangyari. And isang tip kapag ganun, sulat nyo siya in past tense. Like, sa akin, thank you Lord, RN na ako. Kaya parang nangyari na talaga siya. And see, na-manifest din naman. Spoiler pala yun. Ginawa namin doon, nagsulat kami ng mga gusto namin isulat, mga amin na-manifest namin. So, lahat sa akin sinulat ko ng past tense, lahat naka-past form siya. Tapos, you need to be grateful din. Ikaka-thank you mo na nangyari yung isang bagay. Ganon ko siya ginawa. Na, I'm so grateful that I have this intelligence. Parang ganon. I'm so grateful that I easily understand the topics. Kahit na hindi, guys, it doesn't necessarily na kailangan totoo siya.
But for me, naniniwala ako na once sinulat ko siya, I can be able to do it. Na kaya kong intindihan yung mga topics, na matalino ako. Ganon. Na makakapasa ako, na magiging RN ako this 2023. After namin magsulat, namin siya pinunit. Pinunit namin siya na talagang into pieces. Tapos nilagay namin sa balloon. Nilobo namin yung balloon. And after nun, pinaputok din namin. Yun talaga yung pinaka-highlight ng October ko. Ang baba talaga. Pangit yung energy during October kasi hindi na malapit na. Next month, magte-take na. Next month, parang judgment na namin. Ganon. But after ng stress management, lahat isinigaw ko. And ang sarap lang sa feeling nun. Putok namin yung balloon so nag-scattered na yung mga papel na sinulat namin. And then syempre, kinabukasan, naligpit na yun. Pero ito, sa mismong inupuan ko, the next day, may kapirasong papel na natira. Ito siya, guys. Ito siya. Wait lang, ipapakita ko yung nakasulat, mag-hand cream lang ako. Nakalagay to sa armchair, dun sa parang place kung saan ilalagay yung ballpen. Dun siya nakalagay. Then, pagkakita ko, sabi ko, sulat ko to, papel ko to. Ang tanging word lang na makikita nyo is ito. Tanging word lang na nabuo is B. Tapos, sa kabila, Lord. So, inisip ko yan na, ano to Lord? Kung number sana to, like 8, 6, 7, parang, ito ba yung magiging place ko sa top notchers? Pero sabi ko, B. Anong meaning ng B? Eh, alam ko lang ng mga B verb is, was, were, ganon. So, sabi ko, baka wala lang yan. Ginanon ko lang siya. Tapos hindi ko papel ko to eh. Sabi ko na lang. Pagka-uwi nun, nag-search ako ng ano pa bang ibang meaning ng B. Nakita ko dun parang, it was done. So, dun pumasok sa akin yung thinking na, maybe this is the Lord talking to me. But, para saan kaya? During October din kasi guys, dyan na nag-start na nagkakasakit-sakit na ako. Ito yung boses ko ngayon. Hello. Kahit alam kong hindi maganda yung pakiramdam ko, pumapasok pa rin ako. Kahit hindi na maganda yung pakiramdam ko, nagpupuyat pa din ako, gigising ng maaga. Basta dyan na talaga nararamdaman kong bumabagsak na rin yung katawan ko. And itong kapirasong papel, yung pinanghawakan ko. Na-experience ko na nawalan ako ng boses kasi tinatrangkaso ako, ubos sipon. May lecturer kami na doktor, si Doc Iray, sobrang mahal ko si Doc Iray. Niresetahan niya ako, so natapos ko yung antibiotic ko. Tapos nakapag-chocolate lang ako kasi nga, pampa-energy. Then nagkasakit ako ulit. Almost 2 weeks guys, or kalahati ng October hanggang first week ng November, may sakit ako. Hanggang mag-board exam ako, may sakit ako. Kaya parang sinasabi ko sa inyo, sobrang bigat talaga ng October for me kasi nararamdaman na rin mismo ng physical na katawan ko yung stress na nararamdaman ko na nagmamanifest na siya with the symptoms. Nagpi-pre-boards 3 kami, may sakit ako. Pre-boards 2, may sakit ako. Nung mga araw talaga, napalapit na yung board exam, may sakit ako. And if tatanungin niyo ako kung ano yung number 1 tip na sana I wish ginawa ko before ako ng board exam. By the way, if gusto niyo ng mga ganong videos guys, kayang-kaya ko na siyang i-produce sa inyo because this time, buo na yung confidence ko sa sarili ko na I was able to survive this and pwede nyo ako maging survival guide kasi napatunayan ko na napasa ko siya and now I'm credible kasi isa yun sa parang iniisip ko nung estudyante pa ako na I'm not the best nursing student to give this advice so bakit ko pa gagawin? So, I'm just an average nursing student so parang hindi ako credible for that. You can comment them sa comment section para alam ko kung ano yung gusto nyo mga videos na makita like board exam tips, things I wish I knew before ako nag-take ng board exam pero yun nga, number 1 na gagawin ko kung alam ko lang magpapa-flu vaccine ako kasi hindi ko alam na ganun talaga pala bababa yung immune system ko. Gulat din ako sa sarili ko na tagal talagang makarecover sa simpleng ubos-ipon, lalagnatin pa ako. Kaya yun, nawalan ako ng boses. Sa 2 weeks guys, hindi ako nakapag-review. Itong papel na to, yung pinanghawakan ko. Papalapit na yung exam, hindi na ako nakakapag-review. Ano na lang, ang ginagawa ko na lang noon, parang gusto ko na lang gumaling para kondisyon ako pagdating ng exam. Pero kahit until exam, may sakit ako. Umuubo ako sa testing center namin. Sa 2 weeks na yun, natutulog ako, nagpapalakas ako. Ginigain ko yung lakas na kailangan ko. And umuwi ako nun dito sa Bulacan. Patapos na rin yung review nun. October 29 kami nag-send off party. Kaya
after nun, wala kaming gaanong pasok sa review. Then, nagpa-check up na ako ulit sa hospital. Parang natatakot yung nanay ko pagka-uwi ko nun kasi ang putla ko, bumagsak yung katawan ko, nangayayat ako. Tapos ang baba ng BP ko. 4, 5, 6, 7. Sisimba ako mamaya. Sabi ko na kay Lord, wala. I'm raising my white flag. Hindi na ako makahataw. Marami ang tagal ko ng may sakit. Diyos ko, hindi na ako. Ay, ayun, parang hindi na ako nakakapag-review sa 2 linggo na yon. Imagine, 2 linggo na pagre-review yung nawala sa akin just because nagkasakit ako. And sabi ko, kaya pa ba? Parang may chance pa ba? Enough na ba yung naaral ko nung mga nakaraang buwan, mga pinush ko? Pero itong ang papel na to yung nag-remind sa akin na it was done. You have reserved your slot. Ano ba bang kinakatakot mo? Ayun na nga oh. Sa kapirasong papel na to, ito yung pinanghawakan ko. Na during may sakit ako, imbis na mas lalong panghihinaan ako, parang mas tumataas ako na, wala na, it was done. Naisulat na, tadhana na makakapasa ako this year. Hindi ako yung mag-e-exam lang mag-isa, na I know na kasama ko si Lord while magte-take ng board exam ko. Kasi all throughout my journey, all throughout ng pag-aaral ko, kasama ko siya. All throughout ng buhay ko, kasama ko siya. Kailangan naman iwanan niya pa ako sa mismong exam. Hindi pwede yun, kasi yun yung promise niya, that He will never abandon you. Preparedness is what you've done. Right, nurses? Yes! We nurses, we are the steward of the environment. Nurses, we give lives. We save lives. There are many lives has been saved because of us nurses. Kaya pa ba? Move on! Nung mga last 3 days na lang before board exam, natatakot ako pero mas lamang yung excited na akong mag-exam. Hi guys! So, 2 days na lang before board exam ko. Sakit talaga ako ng almost 2 weeks. So, ngayon ako humahataw ng review. Tapos na ako sa phase na umiiyak ako. Tapos na yun. More on excited na at the same time kinakabahan pa din. Nilift ko na everything kay Lord. Sa araw ng board exam ko, 2 kami yung sasagot na hindi niya ako papabayaan. Ngayon, ang mantra ko na lang ngayon if it's meant to happen, it will happen. I have done my part. So, I'm not scared anymore. Pero wala naman kasi daw talagang nag-board exam na sinasabing handang-handa na sila. Sumaba na rin yung hair ko. And wala akong pakialam sa itsura ko ngayon. Namamalaya na sobrang bilis pala talaga ng araw. But I'm happy na nandito na ako ngayon. I don't know if this is reaction formation, pero I'm just happy na makakakuha na ako ng lisensya ko. I'm very positive. If ako lang yun, it's very impossible. But with him, doon nawawala yung takot ko. Pero I hope you guys are praying for me. I need a lot of prayers right now. But I know marami ring taong nagdadasal para sa akin and sobrang thankful ako sa mga prayers nila. RN na ako, guys. RN na ako. RN na ako. Grabe yung ubo ko. Lord, pinanghawakan ko yung B. Alam kong kayo yun, Lord. So, take it. This is gonna be a very good memory. Ilulukbak ko to next year na grabe. Para kaming lumulusot sa butas ng karayom na halos magkasakit-sakit na. Ay nako, basta I know next year pag ilulukbak ko to, masaya ako na nakuha ko na yung lisensya ko. And next year, pinapractice ko na yung profession ko. Ay, sarap sa feeling. 2 days. Update ko kayo tomorrow. Tapos nanonood na lang ako ng movie. Ang pinanood ko noon is The Good Nurse. Buklat-buklat na lang ako ng mga pre-boards. And ewan ko kung gina-guide lang din talaga ako. Pero yung mga nabuklat ko ng pre-boards, lumabas siya. Siguro mga 5 items. Kaya ang laking tulong. Ang nafe-feel ko na lang that time, gusto ko na lang matapos. Kaya itong kapirasong papel yung nagpalakas sa akin sa panahong nanghina ako dahil nagkakasakit ako. Isa pa is, napapansin ko during nung nagsisimba kami, yung mga homily ni Father, para sa amin talagang mga mag-e-exam. If you have the goal, and you don't have the purpose and the intention, nonsense yun. Mga ganong homily, okay po Lord, I know we have a purpose. We all have the good intentions kung bakit nandito kami. And I know that we will make it kasi we need to serve our purpose. Hi guys, last day. Tapos board exam ko na bukas. It's currently 10:25 AM, November 10 na ngayon, November 11 and 12 yung exam ko. More on excited na ako compared sa toong umiyak dahil sa takot. Kunting basa-basa lang. Inaaral ko yung pre-board stream namin. But ayun,
Nagbasa ako kanina nung The Purpose Driven Life, if familiar kayo sa book. Pero yun kasi yung binabasa kong book pag feeling ko. Parang bubuklatin ko siya, tapos naniniwala ako na may reason kung bakit yun yung nabasa ko. Ganun ko talaga tinitignan yung book na yun. Na sinasabi ko sa sarili ko na ito yung gustong sabihin sa akin ni Lord for today. Nasa day 14 na kasi ako when God seems distant. The Lord has hidden himself from his people, but I trust him and place my hope in him. Tapos ito yung nabasa ko ngayon sa last verse to remember. For God has said, I will never leave you. I will never abandon you. And hindi na ako natakot ngayon, more na-excite na ako na exam ko na bukas. Parang ganun. Ganun na siya. Exam ko na bukas. Matatapos na tayo, guys. Tatapos na. Ang dami ko nang gustong gawin. Gusto ko nang bumalik sa dating buhay ko. 2 araw lang to. Ang dami na namin pinagdaan ng exams. 500 items lang to. Papasa ko to. Alam kong pasado ko to. Alam ko talagang pasado ko na to. Alam kong RN na ako. Alam kong next year magtatrabaho na ako sa hospital. May ubo pa rin ako. Mag-e-exam akong may ubo, pero okay lang. At least hindi na siya ganun kalala ngayon. Guys, I promise, we are going to make it. Ang ganda ng tulog ko, guys. Night before the exam, tulog na ako ng 8. Then nagising ako mga 3, 4. Doon lang ako nag-exam sa New Era University. Ito na. Ikukwento ko na yung mismong board exam experience ko. During the first day, day 1, guys, ng board exam ko ngayon. It's currently 4:20-ish, ganun. I know I'm excited. Parang for formality na lang tong exam kasi nurse na kami. We are working so hard for this. Laban. Ang ganda ng energy noong morning. Ang haba ng pila. Ang binabasa ko sa phone nun is yung cram sheet ni Astig Nurse. If kilala niyo si Astig Nurse, yun, meron akong cram sheet niya. Nag-avail ako nun. So, yun lang yung binabasa ko nung nasa pila. And nanonood din kasi ako ng mga videos niya. Yung number ng seat ko is 17. So, birthday ko yun. I feel safe na naman. Alam niyo yun. Pumapanig ang universe sa akin. 17. Let's go. First exam, NP1. After nun, guys, sabi ko, Lord, I know it was you. Masaya ako. I know na, kasama ko siya nag-exam nun kasi dire-diretso lang yung sagot ko, guys. And natatapos ako ng saktong oras ko lang na nado-double check ko pa. As in, dire-diretso lang. Tapos, may ilang mga items doon na nadaanan ko sa nireview ko nung mga last day before ako mag-take ng board exam. Sa 3 araw na yun na nagbubuklat ako ulit, nadaanan siya ng mata ko. So, wow. Thank you, Lord. Sinulat ko talaga yun sa questionnaire ko, yung mga items na nadaanan ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nakamask ako, guys, kasi may sakit nga ako. Pero yung ngiti ko nakaganyan. Tapos nakaganyan ako. So, ito lang yung nakikita ng mga tao. Pero nakangiti ako. Good talaga yung feeling ko about dun sa exam na yun. NP2. Nahirapan ako, pero nakangiti pa rin ako after. Unti nga lang yung OB nun eh. Expected kong okay siya na mapapasa ko yung NP2, but not to the point na parang aabot pa ako ng 89 kasi yun yung rating ko dun. NP1 ko is 90. NP2 ko is 89. Ang ganda, good start talaga siya, guys. Nakangiti na naman ako. After NP2 ako kumain, then NP3. Yan na, guys. Yan talaga. Doon ako pinaka nahirapan. And after ng NP3, uwian na, para na akong lumulutang pa uwi. Feeling ko, yun na yung sisira ng pangarap ko, yung NP3. Medyo nawawalan ako ng kumpiyansa na naman. Parang ina-anxious na naman ako. But still, I remember this paper na it was done. Parang sinasabi sa akin, anak, kailangan mo lang gawin. Kailangan mo lang pumunta doon, pag-exam. Kailangan mo lang sagutan lahat ng tanong. Kailangan mong mag-shade. And it was done. Yan talaga yung sinasabi ng paper na to sa akin. Kailangan mo lang to be present, to be there. Huwag kang matakot kasi I am with you. Then second day, Congrats, Abby! Congrats, Abby! Congrats, Abby! Ah, sarap sa feeling! NP4 is okay. Nakangiti lang ako pero hindi na yung totally na parang kinikilig ako sa tuwa. Kasi yun yung naramdaman ko for NP1 and NP2. Then, NP5. NP5, yung pinaka-favorite ko, kung lahat ng mga recalls namin is parang simulation siya ng NP1 to NP5, pero online lang. At una kong sinasagutan doon is NP5. And sa lahat ng mga in-exam ko, doon ako pinaka-okay, doon ako pinaka-confident. Yet, yun yung pinaka-mababa ko sa rating ko. I feel betrayed, NP5.
I thought we're good. Siya yung pinakamababa ko, guys. And yun yung pinaka-favorite ko kasi psych. Since nagre-review ako sa review center, in love ako sa pag-aaral ng psych nursing. Yun talaga yung pinaka-na-enjoy ko. Doon ako pinaka-passionate na mag-share. Alam niyo yun? Tapos yun yung pinaka-mababa ko. The Saving Grace, Palmer. Lahat talaga, guys, umikot yung Palmer. Research. Sobrang thankful with Top Rank na parang may pabanda sila after namin mag-exam. After to ng second day, after namin mag-exam ng NP5 kasi ngayon yun yung last exam namin. Sobrang nakakataas lang din talaga ng energy. Alam niyo yun? After ko mag-exam nun, parang lahat ng pagod nawala eh. Lahat ng sakit ko parang nawala. Lahat ng iniisip ko nawala after ng exam. Ay, ang sarap lang din balikan ngayon. Parang kang sumakay sa roller coaster na totoong akit baba yung emotions mo. Na parang nasa loop ka lang and now nakalabas ka na and sobrang freeing, sobrang liberating na na-survive mo. And now, it's a mission accomplished. Ang sarap sa feeling kasi alam mong pinaghirapan mo. After board exam, waiting season na ng result. After talaga guys ng exam, wala na akong naramdaman na anxiety. Yun yung part na pinasasalamat ko sa Panginoon. Kung ano na yung ginagawa ko, hindi na ako natatakot sa result. Come what may. I already did my part. Ilabas niyo ang result anytime. I'm not afraid. Parang ganun. Sabi kasi nila, mas mataas daw yung anxiety kapag mag-wait ka na for the result. Pero thankful sa akin, hindi naman ganun. And ito pala yung part na naramdaman kong na-anxious ako after ng exam. Eh, nung bumalik ako sa dorm para magligpit na, Hindi ko alam, pero ina-anxiety kasi ako tuwing nandito ako. Maybe because ito yung place na stress kami. Kaya kahit pabalik ako dito kanina, kahit tapos na yung exam, parang kinakabahan ako. Ganun. Parang hindi siya peaceful kasi nga dito yung place na nagkakasakit kami, nagpupuwet kami. So kung ano-ano pa, may tug-tug-tug-tug pa din. So magliligpit na ako guys. Huhuli ko na yung mga paper and ipapamana ko na lang yan kung sino man yung may gusto. yun yung time na anxious ako after ng exam. Then, yung mismong i-release na yung result. So, parang hindi na ako nag-suffer gaano after ng exam and I'm very thankful for it. Then, ito naman guys, yung mga reviewers ko. Mga notes to, tas yung mga practice test, mga post-test namin, pre-boards, ayan, dito yun. Ito rin sa loob, meron din yan. Then, ito naman yung notebook na gamit ko. If naghahanap kayo ng binder or ng notebook, this one is I can recommend. Nabili ko to from TikTok. Ayan, tas may refill lang siya, na-open yan. Ayan, nakita niya. So, nire-refill lang siya. Ang ginagawa ko, nagsusulat muna ako sa paper before ko siya nilalagay dito. Ito yung refill niya. Then, ganito yung tsura ng refill niya. Ito naman yung mga sinusulat ko sa dingding. Dito sila lahat. Ganyan siya karami, guys. So, ayan. Ito naman yung ginamit kong folder during exam mismo. May mga sinusulat ako dyan habang nag-aantay ako ng next exam. So, ito sila, guys. Yung B na sinasabi ko sa inyo sa blue na paper, it was done, Lord. It was done. No need to worry about it. You have reserved your slot. Yay! If it's meant to be, it will be. Every after exam, my smile is genuine that I'm going to make it. I am so proud of you. You don't need to be scared. You don't need to be anxious. He promised that He will never leave you. He will never abandon you. You go RN, registered nurse na sa Pasko. Yee! Hospital girly na next year. I'm excited for you, Denzel. Pasado na. Denzel Gilson RN. What if top-notcher pa pala? Then, ito yung before mag-NP5. Last one. Words of affirmation na piniprint ko lang. Batas. Normal values. Ito guys, papasilip ko sa inyo yung ilang mga papel namin. Recalls. Ito naman guys, yung book na ginamit ko for CHN sa NP1. Galing pa to sa pinsan ko and ang laking tulong niya. Kaya I recommend basahin nyo rin to at least. Hindi ko siya natapos pero siguro nakalahati ko naman. Ito naman guys, yung calc yung nagamit ko from Canon. Tapos ito yung pencil case ko. Mga Barbie yan. Nagre-review pa lang, nilagay ko na yan. Denzel Gilson RN. Ito yung pencil na ginamit ko during the boards. Itong mga to. Yung iba na ipamigay ko na kasi pinamimigay ko to. Hindi ko talaga siya binali. Para sabi ko ipapamana ko na lang sa may mga gusto. Ito naman yung rosary galing sa support drive ng Top Rank. Tapos ito, rosary to, bigay lang to nung nagsimba kami sa Padre Pio. Actually, akala ko babayaran after. Ganun yung ginagawa ng iba, diba? Pero ito talaga bigay. Ballpen kasi kailangan nyo ng ballpen pag mag-exam. Nagpagawa kami ng ganito guys. Nakikita nyo. Denzel G. Ulson RN sa pencil. TikTok kami nag-order. Tapos eraser. This is the ballpen that I used during the review.
Specific ako sa point 7. Ito yung nakaka-keep up sa sulat ko kasi gusto kong sumasabay sa sinasabi ng lecturer. Hindi kasi talaga makakasabay yung mga GTech. Ang laki talaga na itong kapirasong papel na to. Ang laki ng impact niya sa akin. For someone na parang mabilis kasi ako ma-overwhelmed, mabilis ako ma-anxious. Pero ito yung panangga ko. Like, you cannot. Hindi niya ako ma-anxious this time. Malapit na ilabas yung result. Doon ko na ulit naramdaman yung tug-tug. Doon ko na naramdaman yung takot na nasa listahan kay ako. Parang hindi ko kaya kapag hindi ko nakikita yung sarili ko na wala sa listahan. November 30 pa lang, mga puyat na kami kasi inaasahan namin na baka ilabas by December 1. Hi guys, so today is December 1 and ngayon nakaschedule i-release yung result namin. So, get ready with me para sa reaction video ko. Teka lang. Do I look cute already para sa reaction vid? Ilabas nyo na, please. Maayos na kasi yung mukha ko ngayon. Update, guys. Ang sakit ng tiyan ko. Bina-butterflies ako. Hindi ko alam kung malapit na ba i-release yung result kaya nararamdaman ko to. Then, buong December 1 wala. Pumatak ng December 2. Guys, December 2 na. Wala pa rin yung result and hindi na ako fresh. Pero sige, okay lang, magantay. Waiting is a virtue. Pero anytime siguro within this day, lalabas na yan. And ayun, 99%, tas updating na daw. Ngayon ako na nakakaramdam. Let's go, guys. December 2 wala pa rin nung tanghali, wala pa rin ng hapon. Sabi namin ng mga kaibigan ko, tulog na lang kami kung hindi pa lalabas to. Then mga around 10 p.m., naligo lang ako noon, kakalabas ko lang, then mamaya-maya, the results are out. Guys, December 2, 10:38 p.m. Check ko na yung result. Oh, Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. Diyos ko. RN tayo. Kinakabahan ka lang kasi parking. Pero RN ka na. Lord, RN ako ngayong gabi, Lord. Ba't ganon? Please, pakita nyo na. Kalma lang. Atin na to. Atin to. Parang nauubusan ng oxygen yung utak ko. Lord, pakita nyo na po. Pakita nyo na, Lord. Nakikita na nila nila. Please ako din. Kalma, Denzel, kasi RN ka. Ang galing nila, please. Kalma. Andyan yung pangalan mo. Hindi mo lang ma-verify yung I'm not a robot. Kalma. Andyan ka. Sa'yo yan eh. Kung pangalan sila pa sa... Wait lang kami mag-celebrate. Please, Lord, ipakita niyo na po. Bakit verify ako ng verify? May nag-chat sa akin. RN na daw ako. Hindi ako may nag-chat sa akin. Pakita nyo na, Lord. Ito ba? Grabe, too many requests. RN na yung mga kaibigan ko, guys. Ako naman ko hindi pa nakakapag. Galing. RN na sila. Ako, hindi pa ako naniniwala kasi hindi ko pa nakikita eh. Hindi alam ni ate ako nag-abang. Alam ko, hindi ka pa sinasabi. Thank you, Lord Jesus. Galing, masalamat na kami lahat. Thank you, Lord. Kahit na si ate. Sabi natin pumasal. Thank you, Lord. Akat kami. Kaya kakatawa din tayo. Ako din, hindi ko sila sabi kinakakay mo.
And yun yung pinaka-best day ng 2023 ko. Hindi ko ma-explain kung gaano kasaya nung nakita ko yung screenshot nung name ko. Kasi hindi ko talaga na-access, guys, yung mismong nirelease ng PRC. Kasi hindi naglo-load. Puro lang siya authentication na hindi ako robot. Hindi nga ako robot! So yun, pina-screenshot ko na lang sa mga kaibigan ko kay Jabo yung name ko. Kasi ayoko rin maniwala hanggat hindi ko nakikita. Kasi ang dami nang nagko-congrats sa akin. Hindi ako naniniwala kasi hindi ko pa nakikita yung pangalan ko. Pero yun, nung nakita ko na para ako natanggalan ng tinik sa puso ko. Na totoo lang. Tapos yung tatay ko natutulog na. Yung nanay ko pala nag-aabang din. Kasi hindi ko rin sinasabi sa kanila kung kailan i-release yung result. Hindi ko pinasabi. Pero yung nanay ko nakaabang pala. Nakasubscribe pala siya sa PRC. Yung tatay ko nalimpungatan pa. Nakakala niya kung anong nangyari sa pagsisigaw-sigaw ko dito. Pero yun lang. Pumasa lang ako. At may nurse na sila. Hi! Thank you, Lord. Thank you, Lord. It wasn't possible kung hindi dahil sa will niya. Kung hindi niya ako binless na makasama sa mga listahan ng papasa ngayong November 2023. Guys, I'm very happy to share with you that I'm now a nurse. I passed the board exam. I graduated and passed the board exam in the same year. And I have a new character for next year. My name is Nurse Denny. Pagpasok ko sa hospital, na-spoil ko kayo! Pero sige na nga. Kapag nag-work na ako, my name is Denny. Ang ganda. I love it. I love the name. Hindi ko naisip na maging nickname ang Denny, pero ang ganda. Denny. So, thank you so much guys for watching this video and sa pagsama sa akin sa buong nursing journey ko. Hindi lang sa board exam journey ko. Thank you so much guys. If you reach until this end, comment Nurse Denny. Gusto ko lang din i-congratulate lahat ng pumasa. Lahat ng mga newly registered nurses and yung mga mag-o-oath taking din kasama ko sa January. Congratulations guys. Sa mga kinapos lang ng onte at naunahan lang namin ng napaka-onting oras. I hope na hindi nyo bitawan yung mga pangarap nyo. And just know na may better plans for you ang Panginoon. So thank you so much guys for watching. I hope na hindi kayo magsawang supportahan ako and to watch kung ano pang gagawin ko sa buhay ko kasi ang dami ko pang gustong i-share sa inyo guys. At marami pa akong i-edit na videos. And ang dami pa natin gagawin for 2024. So I hope that you'll stay. And I hope that we will grow sa 2024. I really appreciate you all. And itong victory ko na to is hindi lang to para sa akin. Pero para rin sa inyong mga naniniwala sa akin. So thank you so much guys. So we won! Manalo tayo. We have the victory. Thank you so much guys, and I hope you subscribe, like this video, and comment down below, and i-share nyo rin to sa mga aspiring nurses, and see you future colleagues. So thank you so much guys, and I'll see you in my next video.